Wala po kaming maipagmamalaki, Lord God. Ano man ang pag-aari na meron kami sa ibabaw ng lupang ito, Panginoon, yun po ay maaaring mawala kung hindi po namin ito gagamitin sa mga bagay na nakapagbibigay kapurihan sa inyo. Lord, as we gather today, praising your name, Panginoon, lifting your name up high, nawa gabayan niyo kami, Lord God. Bigyan niyo po kami ng lakas. Bigyan niyo po ng kapayapaan ng aming mga isip, Lord God, ang aming mga puso. Nang sa gayon, ito po ay maituon lamang namin sa inyo, sa pagpupuri sa inyo, Lord God. Lord, ang mga kapatid po namin na naririto, you know their hearts, you know our hearts, Panginoon. Ano man po ang bumabagabag sa amin, ano man po ang nagpapalungkot sa amin, Panginoon, ang nagpipigil, Panginoon, para buong puso kaming makapagpuri sa inyo. Alisin niyo po ang mga ito, Lord God. And Lord, sa aming mga kapatid na papunta pa lamang po dito sa aming bahay, sambahan, Lord God, ingatan niyo rin po sila sa kanilang pagbabiyahe, Lord. We know na marami pong mga sagabal sa bawat tahanan o bawat daan na aming tatahakin, pero nagtitiwala po kami sa inyo, Lord God, na kayo po ang mag-aalis ng mga iyon upang sa gayon sa bawat oras na kami magsasama-sama at magpupuri sa iyo, ikaw lamang po ang aming iisipin. Ikaw lang ang aming papupurihan, ang aming itataas, Lord God. Lord, gabayan niyo po ang lahat ng maunguna sa pananambahan namin ngayong araw. Ang amin pong technical team, Lord God, na patuloy po nilang binibigay ang kanilang mga sarili, ang kanilang mga oras upang magkaroon po kami ng maayos na flow ng aming worship, Lord God. Lord, ang aming music team na patuloy pong nagbibigay ng kanilang mga talento, Lord God, ng kanilang oras, upang sa gayon mapangunahan po kami sa pag-awit ng mga kanta, Panginoon, na magbibigay kapurihan, magtataas sa inyong pangalan. And Lord, sa amin pong kapatid na si Brother Bok, Lord God, na magbababa po ng inyong salita, gabayan niyo rin po siya, palakasin niyo po ang kanyang pangangatawan, Lord God. Ang sa gayon, patuloy po na makasama po namin siya at magamit niyo po, Lord God, sa ikakapuri niyo, Panginoon. Si Kuya Kit din po, Lord God, na magbibigay ng mensahe sa ibang simbahan ngayon, gabayan niyo rin po sila, Lord God. And I know na marami pong mga kaluluwa ang makakarinig ng inyong mga salita at mabibless sa mangyayaring pagbababa ng mensahe, Lord God. Kaya ngayon pa lamang, Panginoon, bago pa po kami mag-umpisa, nagpapasalamat na po kami sa inyo, Lord God. Iniaalay po namin ang buong puso, ng buong kaluluwa namin ang araw na ito para sa inyo, Panginoon. At lahat po ng ito ay pinapanalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Naanyayahan ko po kayong magsitayo at sabay-sabay po nating awitan ng ating Panginoon sa pangunguna ng ating music team at ni Ate Ne. Ayan, good morning po. Ayan, gising na po ba tayo? Ayan po. So, ngayon po, declare po natin na may gagawin ng Diyos sa buhay natin. Kung saan man tayo nakatayo, kung saan tayong lugar o kung saan tayo makapunta, alam po natin at ihayag po natin na tunay nga po na may gagawin ng Diyos sa buhay natin. Na kahit po anong kinagdadaanan po natin, na kahit ano po yung mga naranasan po natin sa buhay natin, alam po na kalooban po ng Diyos yan at may alam natin na may gagawin ng Diyos. Kaya awitan po natin siya ng daos puso sa buhay natin, sa puso natin na kahit po yung minsan ng boses natin is paliko-liko, pero hindi po mahalaga yan. Ang mahalaga po, yung puso po. Nakikita po ng Diyos kung ano po yung puso natin. Kaya pupurihin po natin siya, dakilain po natin siya sa araw na ito. Gamitin po natin mga kamay po natin at ihayag po natin na may gagawin ng Diyos sa araw na ito. May gagawin ang Diyos sa araw na ito. May gagawin
Iniiwasan ka namin, Panginoon. Alam po namin, Ama, na may ginawa ka na po sa buhay namin. At may ginagawa ka pa. At may gagawin ka pa po sa buhay namin, Ama. Marami kami mga pinagdaanan, kalungkutan, kasayahan, mga problema. Pero Panginoon, naniniwala kami at tunay kang tapat sa buhay namin, Panginoon. Kaya Ama, dinggin niyo po yung mga awiting namin na pasasalamat sapagkat tunay kang tapat sa buhay namin na hindi mo kami pinapabayaan saan man dumating po sa buhay namin. Nandiyan ka palagi, Panginoon. May mga kadahilanan ka, Panginoon, kung bakit nangyayari sa amin to. Pero Ama, kahit minsan, hindi mo kami iniwan. Nandiyan ka palagi sa amin nakaagapay, Panginoon. Tunay, Panginoon, na tapat ka kahit kami po nagkukulang sa iyo, Panginoon. Kaya Ama, dinggin niyo po yung awitin ng aming puso, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Patuloy ka namin pinupuri at sinasamba, Panginoon. Amen. Tunay at dakila, ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Ngunit pagsambay iaalay, bukas noon, ngayon, mapagkailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang mapantay sa
kahit na anong dumating sa buhay namin, Panginoon, ay hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Ama, turuan mo kami na totoong magtiwala sa iyo na kahit anong dumating sa buhay namin, O Lord God, na ikaw po pagkakatiwalaan namin. At ikaw rin po, Panginoon, ang ibigay namin ang buhay namin sa iyo ng buong puso, Panginoon. Nawa, Panginoon, bigyan mo kami ng pag-iisip na maunawaan po namin, Panginoon, ang lahat-lahat, Panginoon, na may kadahilanan, Panginoon, ang nangyayari sa buhay namin. Buksan niyo po ang aming mata at aming puso at maunawaan po namin, Panginoon, ang mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay namin, Panginoon. Panginoon, karapat-dapat kang sambahin, Panginoon. Karapat-dapat kang itaas, Panginoon. Karapat-dapat kang bigyan ng papuri at pagsamba na ang buong puso, ng buong buhay namin, Panginoon, ikaw po ang mahayag, ikaw po ang maitaas, ikaw po ang madakila, Ama. Ama, siya sa atin niyo po ang mga pusong ito, Panginoon, na minsan nalulumbay, nabibigatan, nagdadalamhati. Pero kahit ano pong bigat, kahit ano pong, Panginoon, na naranasan namin na masakit, kahit anong ranasan po namin, Panginoon, na nahihirapan kami, Panginoon. Pagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw karapat-dapat, Panginoon, na sambahin at dakilain, Ama. Ama, dinggin muli ang aming awitin na mumumula sa aming puso, Ama. Dinggin mo, Panginoon, ang mga nararamdaman ng puso namin, Panginoon. Dinggin mo, Ama, ang panalangin ng bawat isang naririto, Ama. Hawakan niyo po ang bawat isa. Hawakan niyo po sila at yakapin mo sila sapagkat may gagawin ka po sa buhay nila. Kaya muli, Panginoon, pinapasalamatan ka namin, dinadakila ka namin, Panginoon. Dahil ikaw ay karapat-dapat na sambahin, Panginoon. Aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pasanin at lalahon sa ating pagtatagpo, ang buong puso at buhay sa'yo'y iaalay. Diyos, ikaw ay karapat
muli, sama-sama po tayong dumulog sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na dakila, Diyos na naghahari sa kasalukuyan, Diyos na maghahari magpakailanman. Kami po, Panginoon, ay naririto, dumudulog, papakumbaba, Panginoon, sa inyong harapan. At patuloy na dumadalangin, Panginoon, na nawa, kayo lang po ang aming hari sa aming mga puso. Tunay nga po, Panginoon, na kayo po'y napakabuti. Tunay po, Panginoon, na kayo po'y matuwid na Diyos. Kayo po, ang Diyos na dakila, Diyos na nagpapanukala lahat ng bagay, Diyos na nagsusustain ng mga pangangailangan, Diyos na hindi nananahimik at hindi tumitingin lamang sa mundo, bagkus Diyos na patuloy na nagsusustain ng aming mga pangangailangan. Hindi lang yon, Diyos na gumagawa, Panginoon, upang ang lahat ng bagay ay isaayos, patuloy na lumapit, Panginoon, sa bagong mundo na iyong i-restore, Panginoon. Ama, maraming salamat po sa bawat isa. Patuloy na sumasamba at dumadalangin, Panginoon, sa inyo. Patuloy na nagtitiwala, patuloy na nagbibigay ng kanilang mga sarili. Alam po namin, Panginoon, hindi po yung kagustuhan namin, Lord, ang masunod, kundi, Lord, yung kalooban ninyo. Kaya po ang aming panalangin, Panginoon, kami po'y nagpapakumbaba sa inyong harapan, patuloy na umaasa, Lord, at nananampalataya sa pamamagitan ng iyong mga pangako, Panginoon. Patuloy na pag-ibig ninyo sa amin. Anuman ang aming sapitin, anuman ang aming mga sitwasyon, anuman ang aming mga status, Lord, di nyo nakikita, Panginoon, ang puso ng bawat isa. Ngunit, Lord, marami sa amin kakaroon ng depression, marami sa amin kakaroon ng mga pangangailangan pisikal, marami sa amin na nangangailangan ng material, ng mga bagay na aming kakailanganin dito sa mundong ito. Pero Lord, kami po'y nagtitiwala sa inyo na meron po kayong gagawin para sa amin. Alam po namin, Panginoon, kami po'y dumadalangin at nananampalataya na nawa ang aming panalangin ay marinig ninyo, Panginoon. Naman, Panginoon, ang maging resulta nito, Lord, kami po magpapasakop sa iyong kalooban. Sapagkat, Panginoon, nakikita niyo po, Lord, yung kailaliman, Panginoon, ng mga bagay na para sa amin. Hindi po yung bagay na magbibigay sa amin ng kasaganahan o anuman. Tapos, Lord, yung mga bagay na babalik sa inyo at makakapagpapuri sa inyo, Panginoon. Wala kaming ibang nais, Lord, kung di malaman, Panginoon, ang iyong kalooban upang sa ganun, Lord, maitaas ang iyong pangalan. Patuloy, O Diyos, ang lahat na tao dito sa mundo, lahat na nation, Lord, haharap at sasamba at magpupuri sa inyo. Darating ang araw, Lord, magaganap ito pagkat ito ang iyong pangako para sa amin. Maraming salamat po sa bawat presensya ng bawat isa. Bigay ng oras, Panginoon. Patuloy na bibigay, Panginoon, ng pagsamba. Puri sa inyong pangalan.
Kaya o Diyos, minsan pa, dalangin po namin na kayo po ang nakakaalam ng bawat sitwasyon ng bawat isa. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming pong dinadalangin at dinalapit sa inyo. Hindi lang dinalapit, Panginoon, bagkus pag ito'y linapit namin, kinumit namin sa inyo, Panginoon, hindi na namin ito babalikan. Sapagkat kung binalikan namin ito, Panginoon, kami po ay nananalig sa aming sarili. Bagkus, Lord, iiwan namin lahat ng aming pangangailangan sa inyo, Panginoon, na kayo po ang patuloy na maging Panginoon ng aming buhay. Kaya po minsan po, O Diyos, dalangin din po namin ang aming iglesia na patuloy, O Diyos, na pagpalain ninyo sa larangan ng pananampalataya ng bawat isa, Panginoon. Sa inyo po kami umaasa, Lord. Wala po kaming ibang nais kundi, Panginoon, makasunod sa inyong kalooban. Kaya, O Diyos, kayo po ang bahala, Panginoon, sa amin habang naririto pa kami, Panginoon, sa lupang ito, sa mundong ito. Palain niyo po, Panginoon, ang aming mga tagapanguna mula sa aming pastor, sa mga leader, Panginoon, ng aming iglesia, sa bawat isa, Panginoon, patuloy nagpapasakop, patuloy na nagiging bahagi, Panginoon, ng iyong katawan, patuloy bibigay ng kanilang sarili upang sa ganun, Lord, ang iyong iglesia ay patuloy na lumawak pa. Pag sa ganun, Lord, magiging parte kami, Panginoon, yung nais ninyo na magawa para sa amin. Dalangin din po namin, Lord, ang aming mga kapatid na sa ibang bansa, ano man ang kanilang mga sitwasyon, ano man ang kanilang mga kalagayan. Lord, kayo po ang siyang patuloy na manguna sa kanila, magbigay ng aliw, Panginoon, kung sila man ay nalulungkot dahil sila ay napalayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Ikakatiwala po namin bawat isa po sa kanila. Maging ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon, na maaabot pa ng iyong salita. Lord, gamitin niyo po kami, Panginoon, bilang instrumento, Lord, upang patuloy na marinig nila ang mabuting balita na ang aming Panginoon ay naghahari at maghahari. Upang sa ganun, Lord, aming mga sarili ay maalay namin sa inyo, Panginoon, at kayo po ang maging Panginoon ng aming buhay. Ganun din po, Lord, ang aming bansa, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy na kayo po ang kumilos. Nagkakatiwala po namin ang lahat ng mga bagay dito, Panginoon. Dahil alam po namin, ano man ang mga pagsubok, mga trials na dumating, Lord, sa aming bansa, pinagkakatiwala po namin ito na meron po kayong nais. Nangyayari ito dahil sa inyong kalooban. Kaya po, Diyos, dalangin po namin ang aming mga liderato mula sa pinakamataas at sa pinakamababa, Panginoon, na naglilingkod sa aming bayan. Kayo po, Panginoon, siyang nakakita ng kanilang mga puso. Ganon din po, Ama, dalangin po namin ang bawat mananampalataya na nag-ahayag ng iyong salita sa iba't ibang sulok ng mundo, nagbibigay ng kanilang mga sarili kahit sila'y nasa panganib na, maaabot lamang, Panginoon, ang mga ito. Magampanan nila, Lord, yung Great Commission, Panginoon, na pinangako at sinabi ninyo, Panginoon, na gawin po namin. Hindi kami matatakot, O Diyos, dahil alam po namin, pangyarihan mula sa langit at lupa ay nasa otoridad na ninyo. At alam po namin, kailanman, lagi po namin kayong kasama hanggat sa muling pagparito po ninyo. Maraming salamat po, O Diyos. Kaya po ang buong araw na ito, pinagkakatiwala po namin sa inyo mula sa mag-ahayag ng iyong salita, Panginoon. At nabayan niyo po siya at patuloy na makita, Panginoon, ang iyong kalakasan, ang iyong kapangyarihan, at hindi ang kahinaan, Panginoon, ng iyong lingkod na gagamitin. Because, Lord, sa pamamagitan, Panginoon, ng banal na Espiritu, ang iyong salita, Panginoon, ay patuloy na mauunawaan ng bawat isa. Pagpapala, Panginoon, sa amin bilang isang mananampalataya. Salamat, O Diyos, iyong mararapatin, Panginoon. Dinggin niyo, Lord, ang aming panalangin. Ang
Lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Yeah, magandang umaga mga kapatid. Na-imagine ko kanina, kasi nga medyo nadili ako ng dating. Akala ko nga hindi rin ako makakarating. Alam ko wala si Kit. So na-imagine ko siguro kung nagkataon, hirap na hirap dahil ang tatayo dito si Bot. Kumbaga, biglaan yan, o di kaya yung ating chairman, tatayo dito para magbigay ng mensahe. Bagamat parang mahirap, pero lalo pat pag inaasahan mong talagang ang Panginoon ang siyang kumikilos at nagbibigay ng, sabi nga, enablement, then Lord willing, si Bot o si Chairman tumayo dito. May bibigay yung salita ng Diyos sa ating lahat. Yung salita ng Diyos sa atin ay makikitagpuan natin sa 7 kapitulo ng aklat ni Juan, John chapter 8. Mahaba-haba sana, pero dahil hirap ako magbasa, gawa nung yung salamin ko nasira, matagal-tagal na, hindi pa napapaayos. Nakakita naman ako ng reading glass ko. Pero kung minsan parang nalulunod ako pag tumitingin. Hindi ko alam kung hindi na angkop o something. Pero it takes a while, pero sige. Pero yun nga, sa chapter 8 ng John, at nais ko kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa pagbabasa ng ating skriptura sa gitna ng ating gawain. So sa verse 54, sabi ng Panginoong Jesus, Jesus answered, kwento ni Juan, "If I honor myself, my honor is nothing. It is my Father who honors me, and whom you say that He is your God. Yet you have not known Him, but I know Him. And if I say I do not know Him, I shall be a liar, like you. But I do know Him, and keep His word. Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it, and was glad." Then the Jews said to him, "You are not yet 50 years old, and have you seen Abraham?" And Jesus said to them, "Most assuredly I say to you, before Abraham was, I am." Then they took up stones to throw at him, but Jesus hid himself and went out of the temple, going to the midst of them, and so passed by. The Lord bless us with the reading of this word. Makakaupo tayo mga kapatid. So yung binasa natin isang pagkakataon na talagang patuloy na nililinaw ng Panginoon ang mission niya sa daigdig. Sa mga dapat ay nakakaintindi na, nakakakilala na sa Diyos. At dapat ay makilala siya, igalang, at sundin. Subalit hindi. Binabara siya ng husto. Hindi ito mga pangkaraniwang tao. Yung bumabara sa kanya ay mga pare. Yung bumabara sa kanya ay mga
aral na aral sa Biblia. Ito yung mahihiya tayo pag nakaharap natin yan. Kasi ultimo kama, alam nila eh. Alam nila kung saan sila hihinto, kung saan hindi. Bistadong-bistado nila. Kaya nga, ang Biblia. Sila yung mga Pariseyo at mga eskriba. At definitely ang mga kaparian. At talagang, they're looking down sa Panginoon. Kasi nga, unang-una, ang pagkakilala nila sa Panginoon, no read, no write. Ang pagkakilala nila kay Jesus ay from the province. Pero hindi lang basta from the province. Coming from the farthest barrio at hindi nakapag-aral. And yet, nangangaral, nagtuturo, nagpapaliwanag ng tungkol sa Eskriptura kasi sabi nila, wala kang alam. Saan nagagaling yung ano mo? Yung authority mo para magturo nitong bagay na ito na kumbaga kasagal-tagal na pinag-aaralan ng kaparian. Lalo na ng mga eskriba at ang mga Pariseo. So hindi nila tinatanggap, hindi nila kinikilala. Although nababalitaan nila na talagang matinding milagro ang ginagawa ni Jesus. Nandun yung kwento ng mga lumpo. Hindi lang basta pilay, lumpo. Nakakatayo't nakakalakad. Bulag na nakakakita. Merong iba, sinasabihan lang. Merong iba, tinatapalan ng putik sa mata. Nababalitaan nila yung tungkol sa ano? Pagbuhay sa mga namatay na. Lalo na yung kwento kay Lazaro. Alam natin ang kwento kay Lazaro. 3-4 na araw ng patay bago nakarating. Si Lazaro ay kapatid ni na Maria na malapit sa Panginoong Jesus. In fact, ipinasundo siya nung may sakit si Lazaro. Para nga magamot. Hindi dumating ang Panginoon. Namatay ang Lazaro. Kaya ngal-ngal yung magkapatid. Pero kumbaga, pinakita ng Panginoon. Siya yung master ng buhay. Siya yung resurrection. So alam natin yung storya. Pinatanggal yung takip nung libingan. May batong nakatakip doon. At yung batong yun, sabi nga humigit kumulang kasing bigat ng isang maliit na jeep. Sino sa inyo rito nakabuhat na ng jeep? Laro ang jeep ng bata siguro, no? Pero yung jeep, grabe, buhatin mo. 1 tonelada, mahigit. Ganon yung bato. So, pinapahawi niya. Sabi nga ng mga tao nando doon, pambihira. Ang baho ng amoy niyan. Kaya nga tinakpan na ng todo yan. Pero hindi. Pinatanggal pa rin niya. So, ma-imagine mo, 4 na araw nang naaagnas ang bangkay. Siguro naman, nakaamoy kayo ng patay na daga, no? Alam niyo kung gaano katindi baho nun. Mas matindi ang baho ng bangkay na naagnas, bangkay ng tao. Siguro dahil mas masarap ang kinakain ng tao kaysa sa daga. But whichever, matindi ang amoy. Yan, pinatanggal niya. Pagbukas ng ganon, although hindi kinukwento kung halin mo kayong baho, pero sinabi lang ng Panginoon, Lazaro, labas dyan. 3-4 na araw na patay, pinalalabas. And to their surprise, lumabas. Buhay. So, gulat na gulat, pati yung mga Pariseo nando doon, mga Hudyo. Talagang kakaiba ang kapangyarihan nito. Kaso, ang itinuturo nito,
bagaman at hindi totally against dun sa, sa batas ni Moises, pero may kakaiba siyang pagtuturo na hindi maintindihan at hindi matanggap ng mga taong gobyerno, ng mga politiko, ng mga nahalal sa pwesto, hindi nila matanggap. Kaya pinipilit nilang sawatain ito, wala naman silang makitang pamamaraan para masawata ito. Humahanap sila ngayon ng butas. Binibigyan nila ng maraming katanungan, sinasalakab nila sa pagtuturo, para lang magkamali. Para doon sa pagkakamali na yon, matanggal nila sa ministry niya. At umalis yung mga hindi kakaunting taong sumusunod. Kasi yung mga taong nag-uumpisa sumunod dito sa nangangaral na to, medyo nawawala yung pagpapahalaga sa kanila, yung pagtingin sa kanila. Nandoon yung ritual na pagsamba. Pero kumbaga yung paggalang, yung talagang pagtingin sa kanila na napakatataas ng mga tao, unti-unti nang nawawala. So ito ayaw nila mangyari. And then of course, sinasalakad nila. And finally, ito, sa binasa natin. Bagaman at matinding milagro ay pinapakita nito, matinding control sa sitwasyon. Pero hindi nila mahanapan talaga kung paano. And finally, sinasabi na nila dito. At sa pangangaral niya, sinasabi nga niya na, kumbaga, kayo, hindi nyo ba sa pininiwalaan si Abraham? Supposedly, anak kayo ni Abraham. Pero hindi nyo pinaniniwalaan yung sinasabi ni Abraham talaga. So, sabi nga sa kanya, kung magsalita ka, para bang mas nakatataas ka pa kay Abraham? Para bang mas marunong ka pa kay Abraham? Sabi nga nila, wala ka pang 50 anyos eh. Kung magsalita ka, ganyan na lang. Ang matindi ang sagot ng Panginoon. Before Abraham was, I am. At sa kwento ni John, nagdamputan ng bato to. Babatuin si Jesus. Bakit? Araw, iniisip ko, bakit ganun? Sinabi lang niyang I am. Later, and as many of us would have realized by now, yung I am na yan, yun yung pangalan ng Diyos na nangusap kay Moses at nagbaba ng mga commandments. At nag-utos kay Moses na kumbaga ay i-liberate, palayain yung mga Israelitas mula sa mahigit 300 taong pagkakaalipin sa Egypt. So sa kanila, napakabanal ng I am. And so whoever makes use of that, binablaspheme ang Diyos, binabastos ang Diyos. At ang sino mang bumasto sa Diyos, nagpakita ng kawalang paggalang, pagpapahalaga, ay dapat mamatay. At kaya nag-umpisa sila magdamputan ng bato. Pero sabi nga ni John, madaling alis ang Panginoon sa kalagitnaan nila. Hindi nila nakuha mang bato. Hindi nila makuhang patayin. Sabagay, posibleng talaga nasa isip na nila ng mga kahudyuhan na yung capital punishment, wala na silang karapatan. Bakit? Sakop sila ng Imperyong Romano. Romano lang ang pwedeng magpataw ng kamatayan. Kaya nga nung final time na dala nila si Jesus at mahuli, inilapit na nila
kay Pilato. Ang sabi niya, dapat mamatay yan. Sabi nga ni Pilato, bakit? Sabi niya, sinira nito yung batas namin. Sa batas namin, hindi ka pwedeng maging pretentious na ikaw ang Diyos. Si Pilato, prefect ng Imperyong Romano, siya yung parang ruler doon sa area na yun. Nagre-report lang siya doon sa pinaka parang overall head na naka-base sa Syria. Talagang hirap na hirap siya kung paano. Unang-una, sinabihan siya ng asawa niya, huwag kang makikialam dyan. Kasi masama yung napanaginip ko tungkol dyan. Huwag mong papakialaman yan. Ang Pilato, wala siyang mahanap na dahilan o krimen na ginawa nitong taong to na deserving ng death. Pero yung mga kababayan niya, yung mga pari, yung mga pariseyo, mga eskriba, mga saduseyo, at yung mga taong nahatak nila, lahat sumisigaw. Kamatayan para sa kanya. Hindi ba sa kamatayan, ha? I-crucify mo. Pako yun sa krus. Ay, yung ganong klase ng kamatayan, naka-reserve yan sa pinakamababang klaseng dapat patayin. Mga kriminal talagang, kumbaga, patapon na. Yun ang dapat ipinapako sa krus. Yung mga traidor sa imperyo, yun ang pinapako sa krus. If ever, lalo na kung Roman citizen, hindi pwedeng basta ipapako sa krus. Pupugutan na lang ng ulo yan. Mabilis-bilis na kamatayan. Pero hindi. Ang sigaw ng mga tao, ng mga pariseo, pare, saduceo, ipako sa krus niya. Nung sinasabing pilit ni Pilato, wala akong nakikitang legal na dahilan para patayin niya. Sinabi na lang ng mga taong bayan, sige ka, isusumbong ka namin kay Caesar, yung emperador. Kasi sabi niya, nagpe-pretend siyang hari namin. Wala kaming ibang hari kundi si Caesar. Yun ang sigaw ng mga Hudyo. Kaya ipit na ipit ang Pilato, naghugas na lang ng kamay. Pagkatapos na, kumbaga, pinahagupit niya ng todo to. Talagang hinang-hina na dahil sa paghagupit. He was hoping na dahil doon, sa paghagupit, matinding parusa, medyo mababawasan na yung galit ng mga tao. At papayagan siya na, pakawalan na lang to. Hindi patayin. Pero hindi, nag-iisip sila. Kailangan patayin. So itong taong to, na naringgan nila, na nagsabing, before Abraham was, I am. Nakita nila na nag-a-assume at sinasabi niya, siya yung Diyos na kausap ni Moses doon sa bush. Sa burning bush sa Sinai. Noong araw, nung panahon na talagang dawalan na ako ng pananampalataya sa Diyos, nabubwisit na ako sa hypocrisy ba ng mga simbahan, nabubwisit ako sa hypocrisy ng mga nagsisimba, na pagkatapos lumabas ng simbahan, minumura na yung katulong? O nakikipag-away kaya? O yung iba naman, makikita mo, nagro-rosaryo sa jeep. Nung araw, nung bandang 60s and 70s, hindi pa ako nakakita ng rosaryong nakalagay sa finger. Talagang yung rosaryong So you can imagine sa jeep, yun ang dinadasal nila. And yet, pag biglang pumara yung jeep, na naudlot siya at nagulo, magmumura. Mumurahin yung driver. Dadasal ng rosaryo yan, ha? No, I'm not saying katoliko lang ang ganon. Kasi may mga, alam kong protestante,
na talagang masama ugali. So there was a point in time na talagang hindi na ako naniniwala in all this. Kinu-question ko na ng gusto. Maraming katanungan sa isip ko na hindi nasagot. I remember elementary, high school, at lalo nung high school, nagtatanong ako doon sa mga teacher ng SEA, SK, magi yung mga umaattend ng highway. Wala talagang makasagot to my satisfaction. In fact, bago kami gumraduate, yung teacher ng SEA, SK, ang ginawa niya, yung mga graduating students, lalo sa section 1, kinakausap niya isa-isa. Mga tigda 2 minuto. Pagdating sa akin, hindi lang 2 minuto nangyari. Mahaba-habang usapan. Pero bago matapos ang usapan, o pagkatapos ng usapan, ang sabi sa akin, "Hi, Oscar," sabi niya gano'n, "ang utak mo, punong-puno ng agiw ng gagamba." Kasi nga, maski siya, hindi niya masagot yung mga tinatanong ko. Napakasimple lang, sabi ko. Alam ng Diyos na kakainin ni Eva at ni Adan yung prutas. Sabi niya, huwag kumain. Ba't itinanim pa niya? Sa gitnang-gitna pa. Hindi ba ako kalukuhan yun? Tapos yung Diyos niyo, mayroong paboritong bayan? Kasi nun, the Jews, the people of God. Sabi ko, hindi ko maintindihan yung ganong klaseng Diyos. May favoritismo. Tapos isang busit na busit pa ako nadidinig niya. Kami ang ligtas, kayo hindi. Grabe ha. Talaga ha. Naalala ko tuloy yung isang kapitbahay namin nung araw na may dumalaw na gano'n. Gano'n ang sinasabi. Kami ang ligtas, kayo hindi. Sabi nung kapitbahay namin, sige, tumayo ka dyan ha. Kukunin ko yung banig. Tapos tumayo ka sa gitna ng banig. Sisindihan ko yung banig. Tingnan natin kung maliligtas ka. Hindi ko nakita si Jesus nung medyo binabasa-basa ko yung scriptura na nagsabing siya ay Diyos. Of course, hindi ko nakita itong before Abraham was I am. And even if I saw this, hindi ko maintindihan. Marami nung nangangaral na mga pastor and everything. Kumbaga, kino-convert ako, ganyan. Ay, nasabi ko nga sa kanila, anong batayan nyo sa sinasabi nyo? Kasi sabi nila, si Jesus ay Diyos. Bakit nyo nalaman Diyos ay Jesus? Sabi sa Biblia eh. Sabi ko, hindi ako niniwala sa Biblia nyo eh. Kaya siguro, hindi ilang sandok na dugo yung natuyo doon sa mga kumakausap sa akin. But eventually, by God's grace, talagang dumating ako sa puntong binuksan niya sa akin ang katotohanan. And then I saw. While Jesus did not openly accept na siya ay Diyos, but his statement implies at sa mga Hudyo, hindi ito implication. Direct blasphemy ito. He is the God that Moses spoke to. And if He is God, and if what He said has been true, at kung Diyos siya, definitely, totoo yung sinabi niya. Then dapat tayong nagsasabing nananalig kay Jesus at sumusunod kay Jesus ay totoong dapat sumunod. So that ang buhay natin ay dapat buhay para kay Jesus. We ought to be living for Jesus. Not just as a matter of ritual, na tuwing Sunday, nandito tayo, o matter ng Bible study kaya, o pilitan nagbabasa ng Biblia, but more importantly, to really live for Jesus. Knowing who Jesus is. Hindi yung sinasabi na ibang tao,
kundi ano yung sinasabi ng Skriptura tungkol sa Kanya. Nandito ang ating pastor, nandito ating ibang mga leaders para tulungan tayo para higit na maunawaan to. But basically, nandoon yung mandate sa ating lahat to live for Jesus. And to worship Him. So not just living for Him, but worshiping Him. Kung i-worship mo si Jesus, dapat malinaw sa iyo. Diyos si Jesus. Kasi Diyos lamang ang may karapatan na i-worship, na sambahin. Although sa mga romantic songs and everything, tayo nga, meron tayong kinakanta-kanta rito na sinasamba kita. Nakalimutan ko talaga yung kabuuan nun. Pero that was supposed to be addressed to a woman. Pero hindi tama. Kasi Diyos lamang ang dapat sambahin. I remember nung araw, minabasa akong sulat ni Cardinal Vidal na nilalament niya. Nalulungkot siya. Namimighati siya sa gawa ng maraming Katoliko na sinasamba si Maria. Kasi ang sabi niya doon sa doon sa sulat niya, we honor Mary. Catholic Cardinal. We honor Mary. But we do not worship Mary. Because worship belongs to God alone. So dapat talagang malinaw na malinaw sa atin yan. Kasi hindi lamang ceremonial worshiping. Kundi ang higit ang mahalaga, yung puso natin na sumasamba. Yung puso natin ba na, kung pwede nga lang tuwing magsisimba tayo, magpapatira pa tayo sa harap ng altar ng Diyos. Kasi yung pagpapatira pa, ay isang pagkilala ng kamanghamanghang posisyon ng Diyos. Yung pagdakila sa Diyos. Definitely yung pag-amin na kumbaga, wala ka kung wala ang Diyos. At kahit na anong talino mo, kahit na anong yaman mo and everything, wala lahat yan. Kung hindi ka pagpapalain ng Diyos. Maaring marami kang pera, maaring marami kang gamit, pero maligaya ka ba? Na in the end, yun ang talagang purpose, kaya nga nagsusumikap ang tao. Para matagpuan yung kaligayahan na yun, yung kapayapaan na yun. Subalit Diyos lamang ang pwede magbigay. Kaya nga nandoon yung pagdapa, nagpapatira pa sa harap ng Diyos bilang pagsamba. Last week, naipaliwanag sa atin na ating pastor na yung kabuuan, yung ubod ng salitang pagsamba. Nandoon yung paglilingkod. Yung pagiging aba. Yung pagkilala sa kadakilaan ng Diyos. Na yung paglilingkod na yan ay naiyahayag sa paglilingkod mo, lalong-lalo na sa kapatid mo. Pag binalikan natin ang Skriptura, ano sabi ng Panginoon, lalo sa bandang huli, sabi nga niya, darating ang panahon ng paghuhukom. Talaga isi-separate niya yung sheep mula sa goat. So yung mga sheep, talaga be-bless and everything. Ang sabi niya, kasi ako, dinamitan ninyo, nung ako'y walang damit, ako'y pinakain nyo, ako'y nagugutom, pinainom niyo ako, ako'y nauuhaw. In other words, pinaglingkuran mo ako. Kaya, blessed kayo yung mga sheep. Yung mga goat, hindi ako kinilala niyan, hindi ako pinaglingkuran niyan, hindi ako dinamitan, hindi ako pinainom. So nagtanong ngayon yung mga sheep, nagtanong din yung mga goat.
Lord, kailan ka namin nakita? Para damitan ka namin. Para pakainin ka namin. Para painumin ka namin. Kailan? At ang sabi ng Panginoon sa kanila, nung ginawa nyo ang mga ito, maging sa pinakaabang kapatid ko, ginawa nyo sa akin. So yung pagsamba mo kay Jesus ay lumalabas yan mula sa puso na nagnanais dakilain ng Panginoon. At ito ay napapakita sa paglilingkod, sa kabutihang ginagawa mo. Maging simpleng pananalangin man lang para sa pinakaabang kapatid ni Jesus. Tandaan nyo, hindi ito paglilingkod sa sambayanan, paglilingkod sa sangkatauhan. Hindi, basically paglilingkod sa pinakaabang kapatid ni Jesus. Sino yung abang kapatid ni Jesus? Again, sa Scriptura nakalagay doon. May isang panahon na nagtuturo ang Panginoong Jesus. Merong house-to-house Bible study. Nangangaral ang Panginoon. And then sinabihan siya, boss, yung nanay mo sa kapatid mo nasa labas. Nantay ka. Anong sabi ng Panginoon doon? Sino nanay ko? Sino mga kapatid ko? Biglang turo doon sa mga disipulo. Sila na gumaganap sa kalooban ng aking ama. Sila ang aking ina, sila ang aking mga kapatid. There was no mention na tinuro ni Jesus yung kanyang sariling nanay at mga kapatid. In fact, they were outside the house. Pero ang itinuro niyang kapatid niya, nanay niya, ay yung gumaganap, sumusunod sa kalooban ng Diyos. So para ka maging kapatid ni Jesus, maging pinakaabak ang kapatid ni Jesus, then dapat sumusunod ka sa kalooban ng Ama. Nung araw, litong-lito ako dito. Kasi, ang daming batas. Nung nagpapaliwanag ang Panginoong Jesus, hinggil dito sa mga batas na to, lalo na sa Mateo, lalo ako nagulumihanan. Lalo na nung pinagbabangga niya, doon sa chapter 5, verses 21 hanggang 48, yung pinagbabangga niya, yung mga katuruan at yung sinasabi niya. Piniliwanag niya kung ano adultery. Hindi lamang yung pangangalo niya, hindi lamang yung asawa ng may asawa, pinapakailan mo. Hindi. Tumingin ka lang na may pagnanasa. Katawan ng babae. Guilty ka na ng adultery. Sabi ko nung araw, sino hindi nagkakaganito? Sino hindi na-attract katawan ng babae? Lalo kung teenager. Kumbaga, you're just getting old and you're just getting or trying to want to experience these things. Ano hindi ka magkakaroon ng parang arousal and all this? Doon pa lang tapos ka na. Binanggit ng Panginoon, sinasabi nila, huwag kang papatay. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ko sa inyo, magalit ka lang sa kapatid mo. Pangalanan mo lang Raka yung pangalan, yung term nila. Guilty ka na sa harap ng konseho. Sanhedrin. Lalo na sa langit. So mas mahirap sumunod sa kalooban ng Ama. Sino makakagawa nun? Ibigin mo ang iyong kaaway? Diyos me. Lalo kung ginawan ka ng masama. Lalo yung binubuisit ka, araw at gabi. Hindi dahil asawa mo, kundi dahil kapitbahay mo. Na pinaglihi yata sa paggawa ng kabulastugan. Love your enemies. Sabi ng Panginoon.
gumagawa sa kalooban ng Ama. Yun ang kanyang kapatid. Salamat na lang at doon sa Mount of Transfiguration, kung saan kasama niya yung tatlo niyang parang malalapit na disipulo na nakakita nung pagbabagong anyo ng Panginoon at paglabas ni Moses at saka ni Elijah. Nadinig nila ang sinabi ng Diyos, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." The statement that was heard nung binyagan ng Panginoong Jesus ni John the Baptist sa Jordan River. But this time, may nakadagdag. Listen to Him. Yun ang will ng Ama. Listen to Him. In fact, ano sabi ng Panginoong Jesus? Kung mahal mo ako, then pakikinggan mo sinasabi ko. And you will keep it. Meaning, susundin mo yan, aaralin mo yan, aalamin mo yan, isasapamuhay mo yan. Salamat na lang, pagkat maging nung pinapaliwanag niya, 2 greatest commandments, to love God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Meaning, loving God completely. And then love your neighbor as you love yourself. Sinundan niya ng bagong commandment. Love one another as I have loved you. Love one another. By this, they shall know that you are my disciples indeed. It's not a question of water baptism. It's not a question of pagdadala ng bulaklak. It's not a question of pagbibigay ng tithes and offerings. These are important part of our worship, of our serving. Sa pinakaaba, kapatid niya. Subalit, it is more than that. Basic to this is yung pag-ibig, pagmamahal. Yung term na pagmamahal, mahal as against mura. Mahal, basically means binavalue mo yan. So pag minamahal mo, pinapahalagahan mo yan. Kaya hindi ko maintindihan, yung nagsasabing mahal niya yung kanyang nobya, pero sinasaktan niya. Minumura niya. Hindi ko maintindihan yung pagmamahal na yan. Sabihin na napakasiloso, hindi ko pa rin maintindihan. Mahal mo, pinapahalagahan mo, pero minumura mo. Lalo na kung sinasaktan mo, inuumbag mo talaga. Tapos susuyuin mo pagkatapos. Hindi ko maintindihan yun. Pahahalagahan mo. Yan ang pagmamahal. Mamahalin mo. Iba-value mo. Mataas kaysa sa'yo. Pag minumura mo, pinabababa mo ang value. So anything that you will say, na kumbaga, sisira sa self-esteem niya, sisira sa pagtingin niya sa sarili niya, or anything that you just say, na kumbaga, pagbababa ng gusto sa kanyang halaga, pagmumura yan. And I cannot understand na sasabihin mong mahal mo, pero minumura mo. Ang pinakaabang kapatid ng Panginoon, yung sumusunod sa kalooban ng Ama. And the most expressed na kalooban ng Ama, listen to Him. Which means you will not only realize that Jesus is your Lord, that Jesus is your Savior, but you will strive to know Him. Pahalagahan siya, to keep His word, to obey it. Living for Jesus
is definitely worshiping Him. At yung worship, nasabi na niya kung ano to. So salamat sa pagkilo sa ibang mga kapatid natin sa paglilingkuran dito. Salamat sa Diyos para dito. Salamat at napupukaw ang inyong kalooban. Pero magtulungan tayo. Tignan natin ng gusto ang ating buong puso sa harap ng Diyos. May galit ba dyan? May tampo ba dyan? Meron bang kawalan ng pagpapahalaga dyan? Tingnan natin ang gusto, mga kapatid. Kung sinasamba mo si Jesus, then you will do what the Father has said to listen to Him. And how could you listen kung hindi mo siya inaaral sa salita ng Diyos? At hindi lang inaaral, nagbubulay-bulay ka. At hindi ka lang nagbubulay-bulay, nananalangin ka. You would have to learn the art of being silent and in solitude. You will have to learn the art of loving God completely, knowing yourself and loving yourself correctly, and then loving others compassionately. It's not just a question of, I love you with the love of the Lord. Kanta-kanta ka, dipa-dipa ka, titirik-tirik ang mata mo. Hindi. Sa puso talaga. Living for Jesus, we must worship Him. Not only on Sundays, not only during Bible studies, but 24/7. Manalangin tayo. Lord, maraming salamat po. Basbasan mo po kami. Tulungan mo po kami. Na talagang mapalapit ang gusto sa iyo. Sa ngalan ng Diyos, ito aming panalangin. Siya nawa.